dahil 500 na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na po ang pinakamalaking aso, pinakamalaking attack dog. Ang waiter ni Lisa Marcos. Ito pong si Senator Chis Escudero, Senate President. Umatake na po sa ating Vice President dahil sa mga sinabi ng ating mahal na VP Inday Sara sa kanyang nakaraang press conference. Tagus-tagus po, no? Kalokohan po yung sabihin na walang epekto itong sinasabi o mga press con ni VP Sara. Apektado po lahat po ng buong Pilipinas po, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan, lahat po ng sektor ng lipunan, pati nga po may kanya-kanya reaksyon. Yan. Thank you very much muna kay Olivia Lacap na nagbigay sa atin ng 9.99. Sir Buds, maraming alas ang hawak ni BP. Hirap na hirap ang mga walang hiya na pabagsakin ng Duterte, Solid Duterte Bicolana from Sacramento, California, USA. Correct. Alam niyo po, eto po ang at pangalawa po nating topic, yun pong sinasabi po ng mga kalaban ang turing natin sa kanila, kalaban maging ng media na ito ay paglilihis, no? Ito po ay isang taktika para malihis o matabunan yung issue laban kay BP Sara. Kung yan po ang pananaw nyo, sumasang-ayon ako dyan, no? Kasi sa totoo lang po, mag-isa lang po si BP Sara, wala po siyang team. Wala po siyang media team, no? Very obvious po na wala siyang binabayarang media, no? Mag-isa lang po siya. Tapos ilan daan po yung congressman? Ilan po, gaano po karami yung media na nagko-cover para i-cover yung pagiging anti-Duterte nila? Totoo naman po na taktika ito. Pero napakagandang taktika. Taktika ba para ilihis ang katotohanan? Hindi po, no? Kaya po nalilihis yung ano yung sinasabi niyo bang mga issue? Matabunan yung issue. Yung issue po na inuungkat ninyo, tinitilad-tilad ninyo yung 125. Ilang taon na po yan? Opo, ilang taon na yan. Ilang taon na po yung issue na yan, yung 125. Hanggang ngayon, hindi pa kayo makamove on. No? COA na po ang nagsasabi na wala naman issue. Inaano lang, dinadramahan lang po nila eh. Nagbibigay lang sila ng drama sa 125. Kunwari may bago sila natuklasan. Wala na pong bago dyan. Yan at yan din po yun. Ang magsasabi po na may anomalya, COA, wala pong sinabi ang COA. In fact, nakiklear po, katagalan, nakiklear po yung Office of the Vice President sa kanilang paggasta. Ito po ay mula po sa matatabang kaisipan lang ng Kongreso, House of Representatives, no? Kasi kung meron po silang totoo, ulitin ko po yung inuulit-ulit natin, kung meron silang totoong paglabag si BP Sara, hindi po nila dadaanin yan sa expose. Sasampahan po nila yan ng impeachment. Dahil si BP Sara merong 5 paglabag si Marcos na hawak-hawak niya. Ano nagpe-prevent kay BP Sara para ito ay ipa-impeach ang ating Pangulo?
Oh, o yung mga kakampi ni VP Sara, alam nilang hindi lulusot sa Kongreso dahil kakampihan lahat ni Martin, eh. Pero eto po, sila po magkakakampi na sila, bakit hindi niyo sampahan ng impeachment? Nananawagan na yung mga kapanalig niyo. Alam niyo yung mga kapanalig nilang uto-uto, akala talaga, naniniwala talaga na may impeachable offense si VP Sara. Nananawagan na ng impeachment. Oh, wag niyong biguin yung mga kapanalig ninyong uto-uto. Binibigo niyo, eh. Magsampa kayo ng impeachment, yun lang po ang magpapalinaw diyan. Kasi hangga't hindi kayo nagsasampa ng impeachment, wala kayong kaso kay VP Sara. Yan po ay palabas niyo lang, paninira lang sa mga Duterte, 'no? Okey, okey, titignan natin, iisa-isahin po natin 'to, hindi na po iisa-isahin, ilalantad natin, sasagutin po natin yung dapat nating sagutin. At, magbibigay naman po tayo kung bakit mas kapani-paniwala si VP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, hindi ko alam kung pumindot na tayo, pindot na, okey. Isang higop ng kape muna. Ah. Ah. Sarap. As they come, para wala tayong, na ano, yung sagot ko po depende sa kung ano yung nauna rito sa ating kodigo. Okay, eto po, sa tweet po na 'to na ni-repost nitong Manuel Lacerna na dilaw na dilaw. Sabi po rito, "Wagi na naman si Ximenet." Ang daming tawag, 'no? Isa-isahin nga natin yung tawag, Sara without H, Pusit, Ximenet, Fiona, 'no? Ano pa? Sepulterera. Ang dami niyong tawag, walang epekto. Bakit? Kasi yung mga paliwanag, yung mga tinatawag niyo kay VP Sara, 'no, pang sa inyo lang, yung masyado kayong pa-intelektuwal. Tignan niyo yung mga tawag namin, Lenny Lotang, 'di ba? Martin Tambaluslos, BBM Bangag, Lisa Kokak. Simpleng-simple. Hindi niyo po kinakailangang hukayin kung saan, kung ano meaning. Gano'n po yung effective, ka-epektibo. Sige, tuloy natin. Wagi na naman si Ximenet. Bida sa lahat ng network ang statement about the past. Natabunan bigla ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Bida, maski yung mga pro Marcos nagsasabi na doon sila nagagalit, eh. Hirap na hirap sila. Yung mga akala nila kakampi na nila 'tong mga media. Pero once na nagpatawag ng press conference si VP Sara, kino-cover ng lahat. Lahat, pati mga vlogger nila, si VP Sara ang laman. Hindi po nawawala, 'no, si VP Sara. Kayang-kaya niyang dalhin. Bobo ba si VP Sara katulad ng gusto niyong palabasin? Bakit kaya niya kayo lahat? Walang binabayarang press yan, hindi nagbabayad yan ng mga press people. Walang mga ano yan, yung mga envelopmental. Kayo na rin nagsasabi, natabunan na lahat. Bakit? Bakit kaya matatabunan? Ang lalaki ng mga binitawan ni VP Sara, eh. Totoong issue, ramdam ng tao. Tsaka siyempre, yung mga theatrics, kasama na rin yan, 'no? Yung the way na magbitaw yung mga Duterte. Hindi po yan yung theatrics nila, Beatrix na ala de Lima na, "When I grow up, I'd like to be." Hindi po gano'n, 'no? Yun talagang tagos sa puso. Walang drama-drama. May drama, pero yung dramang hindi yung over.
Hindi katulad ng mga salita ni Quezzo Escudero na, pinag-aralan namin na tumutula lagi. Okay. Totoo 'yan, naniniwala kami. Isang press con lang ni VP Sara, 'di ba? Nakalimutan na niyo ang mga binabanat niyo. Bakit makakalimutan? Eh, wala namang katuturan kasi yung mga binibira niyo, hinahamon nga kayo. Wala kayong maisasampang impeachment dahil wala siyang ginawang impeachment offense. Hamon na 'yan, eh. Ang gusto niyo, umattend siya, gano'n pa rin, eh, 'no? Hindi kasi umattend. Hindi umattend, 'yun pa rin ang issue niyo. Bakit naman attend? Kayo magpaliwanag kung bakit kinakailangang umattend. Alam na ngang babastusin niyo lang, eh, 'di ba? Eto sagutin niyo. Sagutin ng amo niyong si Martin. Okay. Taktika para malihis o matabunan ng ibang issue. Yan ang basa ng ilang kongresista sa pagbanat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand at Speaker Romualdez sa isang press conference. Correct naman. Taktika talaga 'to. Ano, kayo lang marunong tumaktika? Pero bakit effective yung taktika ni VP Sara? Una, fresh. 'Di ba? Sawang-sawa na yung tao sa 125 in 11 days, eh. Napakatagal niyo ng pinapanira yan, eh. Wala naman kayong fresh na akusasyon, 'no? Wala kayong bagong akusasyon, yan at yan pa rin, ano pa rin, confidential fund pa rin. Wala ng bago? Sawa na yung tao diyan, ang gusto ng tao, fresh na akusasyon. Eh, ang dami pong bagong sinabi si VP Sara, huhukayin niya, 'no? Napuno na, 'pag napuno na, una direkta inaatake niya na si Imee. Wala ng pagkukunwari, Imee. Kawawa ka naman, saan ka pupulutin? Wala kang makukuhang boto sa mga Duterte. Isinuka ka rin naman ng mga loyalista. Yan ang mahirap sa mga namamangka sa dalawang ilog. Ha? Ang namamangka sa dalawang ilog, punit ang puwet. Dalawang ilog yung pamamangkaan mo. Zero ka. Okay. Tama po yun. Tama po yun na taktika to. At napakagandang taktika nito. Kasi, ano yun, lagi kayong offensive. O ngayon, magde-defensive kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin niya. Sasabihin nyo lang na, ano sasabihin nyo? Sasabihin nyo lang, umiiwas si VP Sara. Ano iiwasan ni VP Sara? Eh, sinabi na niya nga. Ito ang katotohanan, eh. Sinasabi ninyo, teka muna. Ang sinasabi ninyo, teka lang muna. Eto, tila, parang, di ba? Ganun yung pahayag nyo, eh. Parang may anomalya. Ano sinabi ni VP Sara? Sinagot na lahat. Yung mga nagsasabi na hindi sumasagot si VP Sara, sumagot na po. Ano sagot ni VP Sara? Kung nakikinig kayo, wala naman kayong maisasampang impeachment kasi ang ginagawa ninyo, nagpi-fishing expedition lang kayo. Dahil ang dami nyo, 300 plus kayo, wala kayong makitang impeachable offense ni VP Sara. Magsampa kayo ng impeachment, hinahamon na kayo ni VP Sara. Hinahamon din kayo ng mga uto-uto ninyong mga followers. Akala ng mga followers nyo, meron talaga kayong kaso kay VP Sara, eh. Sa totoo lang po. Kasi ganito yung mga followers nyo, nakanganga, naghihintay ng grasya. Okay. Tatlo po yung pinapakita ni VP Sara na mas malalaki, no? Una, pinamukha niya, no? Dito, pinamukha niya na wala naman talaga kayong impeachable offense laban sa akin, eh. Wala naman talaga kayong kaso sa akin. Dakdak lang ng dakdak yung mga congressman. Meron ba?
Wala. Oh, ikalawa, wala tayong number 1 ngayon. Kaya gulong-gulo ang Pilipinas. Kung sino-sino lang. Eh ang problema, no? Yung mga may kapangyarihan, pare-parehong matatakaw sa kwalta. At ikatlo, wala tayong number 1. Yung number 1 natin walang kakayahang mamuno. Yung number 1 natin hindi marunong maging presidente. Binigyan niya ng maraming halimbawa. 'Di ba? Hindi alam ang gagawin. May tradisyon yung mga kadete, hihingiin yung relo mo. Ipapasa-pasa pala yung mga relo. Wala siyang plano, walang malinaw. Akala ni BP Sara, yung babangon tayong sama-sama tayong babangon muli. Akala niya meron talagang plano. Kasi malinaw kay BP Sara kung bakit siya nakitim eh. Yung nagkukunwaring analyst ngayon, alam nyo, durug-durug lahat mga analyst na yan. Mga kalokohan po pinagsasabi nyo. Kayong mga taga-media, no? Nagpapaniwala kayo dyan. Pero yung mga vlogger, alam na po yan ng mga BBM, alam na po yan ng mga Duterte vloggers kung sino mga tunay na political analyst. Narito lang si Badong, pinanunood ni Marcoleta. Biro lang, biro. Hindi tayo nagyayabang. Kasi masyado kayo nagpapauto dyan sa analyst. Tignan nyo, may analyst na naman sila ngayon. Alam nyo kung ano sinasabi ng analyst? Na nagsinungaling daw yung unit team. No? Nagsinungaling daw. Hindi po nagsinungaling si BP Sara. Totoo po yung sinasabi ni BP Sara. Kaya siya nakipag-unit team, totoo siya. No? Dalawa lang yung concern niya, unity at saka continuation. No? Gusto niyang maituloy at nangako naman sa kanya tong ka-unit team niya. Continuation ng mga, yung pala, hindi pala marunong mamuno. Yan yung problema natin ngayon. Yung presidente natin walang kakayahan coming from BP. Siyempre, sasaluhin lang ng mga to. Sasaluhin nyo lang yan. Pero wala namang makakapag-deny nung sinasabi ni BP Sara na hindi marunong mamuno ang ating presidente ngayon. O yan, dalawa. Pinamukha niya na wala kayong ikakaso sa kanya. Sabi niya nga, di ba? O niyayabangan kayo ni BP Sara. Yung tinanong sa kanya na hindi ka ba nagsisisi tumakbo ka na vice president? Hindi. Kasi iniisip niya kung mayor siya, suspendido na siya ngayon, madali siyang kasuhan. Ano sabi niya? Ngayong vice president ako, hindi niyo ako kayang tanggalin. Hinahamon kayo eh. Tama na yung tokis-tokis. Ang tagal nyo nang tinutokis na may kasalanan si BP Sara. Ang tagal nyo nang tinutokis. Ang dami nyo napapaniwala na miyembro na mga follower ni BBM. Na si BP Sara ay gumastos ng kwalta, na may illegal na ginawa. Sampahan nyo ng kaso. Kami na nakikiusap sa inyo. Para matapos na yan. Wala naman kasi kayong ikakaso. Yun yung sinabi ni BP Sara. Hinahamon kayo. O ikalawa, wala tayong matinong namumuno. Eh, paano tumatakbo ang Pilipinas? Sa tingin nyo ba tumatakbo ang Pilipinas? Road to hell na tayo. Hindi tumatakbo, dumadaos-dos lang tayo. Dumadaos-dos. Pag hindi nyo sinampahan ng kaso si BP Sara, tokis-tokis lang yan. Para lang po yan sa paninira. Ganun lang yan. Okay. Padaos-dos tayo papunta ng impyerno. Ano sasabihin yung sino namumuno? Kanya-kanya. Habang padaos-dos tayo, yung mga kawatan, uy, eto, akin to, benta rito, benta ron, ayuda rito, ayuda ron, bulsa dito, bulsa dun. At ikatlo, napunto ni BP Sara. Tapos yung iba, ano na lang pampasarap na lang.
nakakahiya, mayroon tayong nakakahiyang speaker, 'no? Balita sa buong mundo yung na siya ay sinuhulan. Ngayon yung nakakahiyang speaker, in any other country, yang ganyang tao, nagre-resign na yan sa kahihiyan. 'Di ba? Magre-resign na yan sa kahihiyan. Pino-point out ng Vice President, nakakahiya ka. Sinasabi na sa direkta, nakakahiya yung ginagawa mo. Ikinahihiya ka ng Pilipinas. Pero hindi, only in the Philippines na yung leader ng may nakakahiyang ginawa, sila ngayon yung pinagtutulungan si VP Sara. Yun lang naman yung mga congressman lang naman ni Martin yung umaatake kay VP Sara. Tama ba na dinadivert ni VP Sara? Tama. Ito ba ay taktika ni VP Sara? Tama. At napakahusay na taktika. Bakit? Wala pong tatalo, no? Wala pong tatalo sa mga akusasyon na palpak, kundi katotohanan. Katotohanan na nagpapalaya sa atin ngayon. Tama yung kasabihan. Habang nagsasalita si VP Sara, natutuklasan natin yung katotohanan at marami pang kasunod na katotohanan. Yung sinasabi nila na baliw daw si VP Sara na may tama sa ulo. Mas gusto namin yan. Yung mag-amang sinasabi nyo may mga topak, may mga tama sa ulo. Tumatahimik yung bansa namin. 73% buhat nung umupo si Pangulong Duterte, nabawas yung krimen. Ngayon, paakyat na naman yung krimen natin. Panunuhol. Hindi po, siya yung sinuhulan pala. Pagtanggap ng suhol. Malupit to. Ngayon, siyempre, hindi na kinakaya ng mga congressman na wala naman na nakikinig. Lahat na po ng atensyon ngayon sa sinabi ni VP Sara. Ano sasabihin nyo dyan? Sasabihin nyo lang na, anong klaseng anong klaseng Vice President yan? Bakit ayaw sagutin yung tanong namin? Anong ayaw sagutin? Sinagot na nga Kung may kaso kayo, kasuhan nyo ako. Yun yung hamon sa inyo Wala kayong impeachable offense. Direkta po yan, sinabi niya. Wala naman Kaya yan, fishing expedition lang yan. Kung ako congressman na meron akong pinanghahawakan na impeachable offense, di ba? Sasampahan ko na. Nakakahiya po. Binuking kayo ni VP Sara. Lahat to, paninira lang. Eto na po. Nilabas na po ang pinakamalaking attack dog. No? Pinakamalaking attack dog. Waiter ni Lisa Ontiveros, si Quezzo Kilay Escudero. Tindi, no? Unbecoming of a Vice President. Ikinadismaya ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Ikinadismaya. Ano bang pakialam namin kung madismaya ka? Ang taong bayan nadidismaya sa pinagtatanggol mong pamilya. Kaya ikaw, kaso-kaso ka. Pinagtatanggol mo yung nakakadismayang pamilya. Ikaw nga, nadismaya lang. Kami, isinusuka ka namin, Quezzo Escudero. Unbecoming ang ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ano ang unbecoming dyan? Unbecoming ba na sinabi ni VP Sara na wala tayong number 1? Unbecoming ba yung sabihin niya na ang presidente ay hindi marunong maging presidente? Ang presidente ay walang malinaw na plataforma para tugunan lahat ng problema natin. Ang presidente hindi tumutugon sa mga problema natin. Si Martin,
na pinsan ng presidente ay may ay pambansang kahihiyan, national embarrassment, no? Kung may pambansang kamao, pambansang bayani, ito po pambansang kahihiyan ng Pilipinas in a global stage, no? Yan ba unbecoming yan? Siya lang po ang tapat. Tanging si BP Sara lang ang nagsasalita ng totoo ngayon. Lahat, karamihan ng politiko ngayon, dumadakdak ng mga kasinungalingan, lalo na yung mga follower niyan. Yung 12 na yan, alam na po nila yan. Ginagawa ng pamilya na to. Pero sumuporta pa rin. Kaya zero tayo dyan sa 12 ni BBM. No? Unbecoming ba yan? Maging tapat ka sa sinasabi mo. In-expose niya rin itong buong Kongreso na sinisiraan nyo lang ako. Wala naman kayong kaso. Directly challenging all the congressmen na magsampa kayo ng kaso. Kahit itago pa ng media yan, ilalabas at ilalabas namin yan. Hinahamon kayo. Kung hindi nyo pa po naintindihan, ano ba sinasabi nyo na dapat maglinaw siya, dapat maglinaw? Kanino? Sa inyo? Sa taong bayan siya naglilinaw, hindi sa inyo. Ngayon lang ako nakakita na iimbitahin nyo, iimbestigahan nyo ang Vice President ng Pilipinas dahil yung isang bagutil yung congressman na nagngangalang Valeriano ay hindi maayos yung gising na may sira ng konti yung bagote niya. Inakusahan ng inakusahan. Tuloy natin yung sinasabi ni Quezzo Escudero. Bahagi marahil ang paglalabas ng sama ng loob sa buhay ng tao pero hindi siguro rason yun. Teka muna, dito muna. Bahagi siguro ng paglalabas ng sama ng loob. Ano mo, Quezzo? Wala ka ba naintindihan sa sinabi ni BP Sara? Hindi lang to tamang masama ang loob niya, pero hindi lang to sama ng loob niya. Ito ay paglalantad na yung presidente mo ay hindi talaga siya nakakagampan ng tungkulin niya. Yung presidente mo, walang alam sa mga protocol. Kadete, ipapahiya, pagtatawanan. Yung presidente mo ay totoo pala na inutil. Wala raw number 1 eh. Yan ba'y paglalabas lang na sama ng loob? Yung bang sabihin ni BP Sara na si Martin ay pambansang kahiyan dahil sa ibang bansa, balita yung heavy luggage. No? Heavy luggage. Balitang-balita sa ibang bansa. Japan, US. Tapos pag sa tingin mo sama lang ng loob, maaring sama ng loob. Pero atake yan. Direktang atake sa amo mo. Ayan. Pero hindi siguro rason yun. Sabi ni Chis Escudero pa rin. Pero hindi siguro rason yun at lisensya na buksan ang paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. Ayan, tinulaan na tayo. Wala ka talagang katuturan din, Chis Escudero, no? Pareho. Sa bagay, Bicolano, hindi ko alam kung ganyan talaga lahat ng Bicolano, Kasi si Lenny at si Chis ganyan. Mahilig sila magsalita ng mga magagandang pananalita. Pero walang kahulugan. Yan, no? Pero hindi siguro yung rason yun at lisensya na buksan ang paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. Alam niyo, nagpapakatotoo lang yung Vice President ng Pilipinas. Kaysa naman sa'yo, ang gaganda nga ng sinasabi mo. Wala namang katotoran. Alam mo, sa totoo lang, Chis, no?
Na-predict ko na yan, eh. Babagsak at babagsak yung popularity mo. Baka mag-uunahan na kayo ni ano, eh, ni Tambaluslos pagdating ng panahon. Mag-uunahan na kayo sa pagiging kulelat. Kasi nung una, siyempre, bago ka pa lang, no? Asawa ni Hart, siyempre, pagudi-gudi. Pero nung natuklasan nila na ikaw pala ay waiter lang ni Lisa, atakdog ka ngayon. Eto anong uri ng Senate President ka? Inaatake yung senadores mo, si Bato tsaka si Gu. Inaatake ng mga congressman. Nagpaalam ba sa mga congressman? Atakehin namin? Kayo ba may inatake kayong congressman? Interparliamentary courtesy. Nilabag nila yun. May nasabi ka ba man lang? Meron ka bang binitawan na magagandang salita laban sa mga congressman? Dahil wala kang ginagawa, dinadayok-yok na yung Senado. Lagi kang ligtas eh. Yeah? Ligtas ka lang lagi. Napilitan na ngayon si Bato at si Go. Gusto na nilang mag-imbestiga dyan sa war on drugs para ipakita sa taong bayan na maganda yung war on drugs. Ano ginawa mo? Inawat mo. Very, ano ka talaga? Sa totoo lang, Quezon Escudero, very supportive ka. Galing mong Senate President, very supportive ka. Very supportive ka sa mga congressman. Very supportive ka kay Martin Romualdez. Hindi sa mga kapwa mo senador. Di ba? Ba't mo aawatin si Bato at si Bongo? Ano ngayon? Ito katwiran nyo, para daw hindi bias. Diyos ko. Ayaw mong si Bato at si Go dahil gusto mo hindi bias? Bakit yung mga congressman, sinabihan mo ba sila na wag naman kayong bias? Masyadong bias, anti-Duterte yung mga congressman eh. Yung mga Duterte boys na senador, no? Gusto nila ipagtanggol yung sarili nila, gusto nilang gisahin yung mga nandadawit sa kanila. Sasabihan mo na para hindi bias, wag na kayo ang mag-imbestiga. Anong uri ng Senate President to? Alam naman natin yan lahat eh. Wag na tayo maglihiman. Nung si Bato, ay nag-PDEA leaks investigation, napahiya yung gustong tanggalan ng ulo ni BP Sara, napahiya sa PDEA leaks. Tanggal si Subiri. Ayaw niyang matulad dun. Kaya inaawat niya yung si Bato mismo yung magkukondak. Pinakamalaking attack dog, Chis Escudero. Meron pang isa tayong hinihintay na attack dog. Yung taga-kongreso, si Erwin. Para malubos na yan. Makita nyo kung paano kayo ibabasura ngayong eleksyon. Siyempre, Erwin, wala naniniwala sa mga congressman ko. Banat ka na. Kala mo, maliligtasan mo yan. Hindi pa direktang bumibira yan eh, di ba? Sa mga Duterte. Ngayon, malilintikan ka. Marami ka pa nauuto eh. Marami pang naniniwala na hindi dapat iboto yung buong Duterte slate eh. Malamang isa ka sa gustong ipaboto yung Erwin Tulfo na yan. Yan lang po ang ating topic. Ngayon naman po, punta na po tayo dito sa